if one day may marinig kayo ng masasamang kwento about sa akin. Ayun na. Ayoko kasing iniisip nyo na perfecto akong tao, na mabait akong tao, kasi yung nakikita nyo sa akin is 3 hours, 1 hour, 2 hour, or minsan nakikita nyo lang kasi nakasama nyo ako ng ilang oras, ilang minutes, pero hindi pa ako yun. Kumbaga, kung ganito na ang nakikita nyo sa akin, meron pang mahaba dyan na hindi nyo nakikita. So, ayokong lagi nyo sinasabi sa akin na ang bait mo, ganun, ayoko. Kasi, ang pinapaalam ko lang sa inyo is yung mga gusto kong paalam sa inyo. Diba? Lahat naman tayo may toxic side. Yes, lahat tayo may toxic side talaga. Ang sabi din ng psych sa akin na parang wag mong i-torture yung sarili mo into thinking na ikaw lagi ang problema. Wag mong i-torture yung sarili mo na kasalanan mo lahat. Diba? Insensitive na mga iba sa inyo, suggesting me to go with other people, knowing may ma-hurt or what. I'm not like that. Sorry. I'm not insensitive. Just because my life is rocky, it doesn't mean na may gagawin akong ikakasakit ng ibang tao. So, don't be insensitive. Just because I'm like this, it doesn't mean you have the rights to disrespect the people I love para mag-suggest kayo ng kung ano-ano. Whatever happens, you have no rights to blame or disrespect the people who mean a lot to me. Itandaan niyo yan. Just because I'm not okay, may problema ako, it doesn't mean na you have the rights to blame people, whoever you want to blame. Ito nyo ba yun? Like, for example, kayo, in a relationship kayo, pero dumating kayo sa point na puro away na lang kayo, and you're gonna seek comfort sa mga taong minsan pinagselosan or uncomfy yung partner mo. Are you that insensitive? Diba? Kung ganun kayong partner, sheesh! Hindi nyo ako pwedeng turuan sa bagay na insensitive. Hindi porket supporter ko kayo, supporters kita, and nalaman nyo na hindi ako okay, tapos may binlame kayong tao, sino kayo para i-blame yung taong yun, diba? Stop judging. Pwede kayo mag-judge, diba? Isipin nyo na lang, hindi porket ano ba yan? Hindi porket may isang parang isang relationship, dalawang tao. Yung isa, hindi, expressive siya. She tells people na nasasaktan siya. Sinasabi niya yung masakit, nakikita niyo na hindi siya okay. Yung isa, looks unbothered, pero nasasaktan yan sa kaloob-looban yan. There are different types of handling the pain. May kanya-kanyang pag-handle ang mga tao. So, you have no rights to judge. Just because mas mukhang strong yung isa, it doesn't mean na hindi nasasaktan yung tao. And just because mas expressive yung isang tao, it doesn't mean na paawa siya, ganun. Alam nyo, try to be nice minsan. Try to be kind instead of judging. Kasi ako, pag pinakita ko, okay, strong ako eh. Strong ako. Unbother ako eh. Wala akong pakialam sa inyo. Convinced na kayo nun, no, wala talagang masakit sa kanya. Convinced na kayo nun, strong pala siya, wala palang nararamdaman yan. Pero pag sa inyo nangyari,
because they look okay, it doesn't mean na they are okay. Kaya, sobrang importante maging mabait kasi hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng ibang tao. Huwag ka na lang mag-judge kung wala ka sa posisyon. Hintayin mo na lang mangyari sa'yo. Pag nangyari sa'yo, yun, mag-inarte ka. Ako, ang dami kong sinasabi sa SOCMED na maayos. Pero sometimes hindi ko na-apply yung sarili ko doon. So, ang gusto ko kasi may makuha kayong aral sa mga sinasabi ko. Pero I don't want you to think na ganun akong tao. Parang ano lang yan, naniniwala ba kayo dun sa the happiest people you will ever see are also the saddest people. Kung sino yung magaling mag-advise, sila pa yung hirap na hirap mabuhay. Sila pa yung down na down. Kung sino yung magaling mag-advise, kung sino yung nakakatulong sa pag-advise sa'yo, sila pa yung down na down sa buhay. Totoo yung ganun na. Do you know why? I don't exactly know why, but I have an idea. Kasi ganun ako. Yung mga ina-advise ko sa inyo, or yung mga like ako as a friend, yung comfort ko sa isang tao, grabe ako mag-comfort ng tao. Kasi that's how I want to be comforted. Ganun ko gusto ma-comfort, pero dahil hindi ko nakukuha sa ibang tao, ako na yung gumagawa. Parang sa love. Lahat ng love binibigay mo, 100% willing kang ibigay sa tao na yun. Willing mong ibigay yung buo mo, willing mo siyang mahalin ng mahalin, pagsilbihan. Bibigyan mo siya ng assurance, lulunurin mo siya sa assurance because ganun ang gusto mong gawin. Ganun ang gusto mong gawin sa'yo ng tao na yun. Pero dahil hindi ginagawa sa'yo, ikaw na lang gumagawa para sa iba. Diba? And ang sad lang ng reality na hindi porket ginawa mo to is gagawin din sa'yo. It's not always like that. Kaya kung anong kaya mong ibigay, ibigay mo na lang. Kung hindi maibigay sa'yo, masakit man, mahirap man, pero tanggapin na lang kasi we cannot force people to change unless they want to para sa atin. Okay, like hindi habang buhay kailangan natin turuan ng mga tao kung paano tayo mahalin. Madi-disappoint ka lang. Yes, masasaktan ka lang kasi you're gonna expect something. Accept what they can do to you, yes. And dapat alam mo din kung anong gusto mo. If alam mo yung gusto mo, if alam mo yung deserve mo, pero they don't really try to give you that, or kung hindi talaga nag-e-effort ibigay, mahirap man mag-let go, pero ayun. Kasi minsan, siguro, pag nawala sa'yo yung tao, dun mo lang talaga makikita yung worth niya. Kapag wala na yung presence niya sa'yo. Kapag may mga times na hahanapin mo na siya. Kaiba kasi yung nagkulang at di na makontento. Yes, magkaiba naman talaga yan. Magkaiba talaga yun. Ibang-iba ang nagkulang sa di marunong makontento. And ikaw lang din makaka-solve din yun or makakapansin yun eh. Ang pagkakaiba kasi nun, nagkulang, is kulang talaga. Like, alam mo kung anong gusto mo, pero hindi binibigay, kulang na kulang. Alam mo kung anong deserve mo, pero hindi binibigay, kulang. Ang hindi makontento, nagagawa naman. Like, bigay na bigay sa'yo, pero you keep asking for more. Like, parang gusto mo i-flex ka niya, pero gusto mo, ang buong feed niya ikaw. Parang ganun. Parang yun yung hindi marunong makontento. Paalala ko lang, just because I talk like this, it doesn't mean na mabait ako. And if one day you'll hear a bad story about me, if one day may marinig kayo ng masasamang kwento about sa akin, I hope you know na before I turned into an evil, I was a good person, diba? Kasi naniniwala ako, nasa trato talaga ng tao kung paano ka mag-behave ngayon.
diba? Lahat talaga ng maling ginawa ng isang tao is may pinanghugutan yan. May trigger yan. May trigger. And hindi kasi basta-basta magre-react ang isang tao nang walang trigger. Baliw talaga pag bigla mo na lang sinuntok yung isang tao nang wala mo siyang ginagawa. Baliw ka pag sinuntok mo yung tao, di mo namang kilala. Diba? Ganun naman talaga. I think lahat naman tayo makaka-relate sa yung mabait ka, inabuso kabaitan mo. Tapos, sumabog ka lang ng isang beses, masama ka na. Ganun naman talaga lahat ganun naman It's either naging ganun ka na-experience mo na yun, or may kilala kang ganun. Huwag ka lang gagante. Yeah. Mahilig ba akong gumanti? Hindi Hindi ako yung taong mahilig gumanti. Sa mga ibang bagay, gumagante. Diba? Kahit sabihin natin wag gagante, may mga times na hindi natin napapansin na gumanti na pala tayo. Pero ayun, may times na gumaganti ako. Depende sa ginawa.